Sa content na ito, pag-uusapan naman natin ang para sa akin na 10 pinakamaangas na atake sa One Piece. At alam ko may kanya-kanya tayong maangas na atake sa anime na ito. Pero ngayong araw, ipapakita ko muna yung para sa akin. Kaya kung may mga maaangas na atake sa One Piece akong di maisama, ay paki-comment naman yan. Tinitignan ko lagi ang inyong mga comments sa ibaba, kaya wag na kayong mahiya at mag-comment na kayo. Sa mga Haki Devil Fruit at iba-ibang mga weapons, iba-iba ang way ng pakikipaglaban ng mga karakter sa One Piece. Merong mga karakter na ang way nila ay ang brute force kagaya na lang nila Luffy at Zoro. Habang yung iba ay gumagamit ng utak sa pakikipaglaban gaya na lang ni Law at Usopp. Punong-puno ang One Piece ng mga maaangas at nakakakilabot na atake at lahat ng ito ay may uniqueness. Pero bago tayo tumungo sa 10 pinakamaangas na atake ay syempre mag-intro muna tayo. NANI? Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. So ang number 10 ko sa listahan ay si Fujitora at ang tawag sa maangas na atake ni Fujitora ay ang Gravity Blade. Si Fujitora ang nag-iisang Marine Admiral na hindi Logia type na Devil Fruit user. Pero ang lakas ng Zushi no Mi ay sobrang pambihira. Nakakapagmanipula siya ng gravity gamit lamang ang kanyang katana. At makikita natin yon sa One Piece film Stampede na kung saan nagtawag siya ng meteor gamit lamang ang kanyang katana. At ang susunod naman natin ay si Don Quixote Doflamingo at ang maangas na atake niya ay tinatawag na Birdcage. Si Doflamingo ay isa sa pinakatumatak na kontrabida sa One Piece at isa din siya sa mga nakakatakot. At dahil nakakatakot siya, nakakatakot din ang mga ataking ginawa niya nung bumisita ang Straw Hats. Kinain ni Doflamingo ang Devil Fruit na Ito no Mi. Ang birdcage niya ay naglalabas ng Malarazer na talas at unti-unting nagsasara ito hanggang sa mamatay ang biktima sa loob. Kahit na isang admiral na nasa loob ay di kayang wasakin ang birdcage hanggat di namamatay o nawawala ng malay ang user nito. Ang number 8 naman natin ay si Marshall D. Teach o mas kilala bilang Blackbeard at ang maangas na atake niya ay tinatawag na Black Hole. Ang Yami Yami no Mi ay kilala bilang sa pinakadelikado na Devil Fruit, hindi lang dahil sa pagkontrol ng darkness pero sa abilidad na kayang inegate ang kapangyarihan ng ibang Devil Fruit Eaters. Sa Black Hole na atake, sinasakop ni Blackbeard ang buong lugar gamit ang darkness at nawawasak niya itong lahat at pag tinamaan ka ng black hole ni Blackbeard ay di ka makakagalaw at mawawala ang kapangyarihan mo. Black Hole. Sunod naman natin at ang number 7 ko sa listahan ay walang iba kundi si Trafalgar D. Waterloo at ang kanyang maangas na atake ay tinatawag na Shock Wheel. Ang OP-OP no Mi ni Law ay hinahayaan siya makagawa ng rooms at magmanipula kung ano man ang nasa loob ng room na ito. Pero sobrang nahirapan si Law sa paggamit ng room niya sa mga kalaban na may malalakas na haki. Pero nung na-awaken na niya ang kanyang Devil Fruit ay nalagpasan niya ang kanyang kahinaan at naimbento niya itong maangas na atake niya na tinatawag na Shockwheel. At nung nag-awaken na ang Devil Fruit niya, nag-iba ang room at tinawag niyang Chrome. Sunod naman natin at ang number 6 ko sa listahan ay si King. At ang maangas na atake niya ay tinawag na Extra Large Imperial Flaming Wings. Nung kinalaban ni Roronoa Zoro ang strongest calamity ni Kaido na si King, ay naging usap-usapan ng mga tao ang kanilang matinding palitan. At bago matapos ang kanilang laban ay ginamit ni King ang kanyang pinakamalakas na atake at tinawag itong Extra Large Imperial Flaming Wings na nagustuhan lahat ng manonood kung gaano kaangas ang move na ito ni King.
Bago tayo pumunta sa susunod, makikisuyo lang sana ako sa inyo na paki-like, share, subscribe at wag na wag kalimutan i-hit yung bell button para maging updated kayo sa mga contents ko. Maraming salamat! Up next natin at ang number 5 ko sa listahan ay walang iba kundi si Edward Newgate o mas kilala bilang Whitebeard. At ang kanyang maangas na atake ay tinawag na Seaquake. Si Whitebeard ang isa sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. At gaya ng sabi ko sa inyo dati na si Whitebeard ang may pinakamalakas na Paramecia type ng Devil Fruit, which is ang Gura-Gura no Mi. Binabasag ng user nito ang hangin na nagdudulot ng earthquake at tsunamis na kayang makasira di lang ng isang isla, kundi buong mundo. Susunod naman natin at ang number 4 ko sa listahan ay si Kaido. At ang kanyang maangas na atake ay tinawag na Rising Dragon Flame Bagwa. At ang kanyang atake na to, ang kanyang pinakamalakas. Si Kaido ay isa sa pinaka-unique na Devil Fruit sa One Piece, which is ang Uo-Uo no Mi, Model Seryu. At ang kanyang Devil Fruit ay hinahayaan siya mag-transform bilang isang Azure Dragon. At itong atake niya, ang ginamit niya sa laban niya kay Luffy na naka Gear 5. Ngunit di pa din sapat ito para matalo ang Sun God Nika. Up next naman natin at ang pangatlo ko sa listahan ay si Nico Robin. At ang kanyang maangas na atake ay tinawag na Grand Jacuzzi Clutch. Mula pa nung bata siya ay tinaguriang Nana Devil Child itong si Robin. Pinangalan sa kanya ito para walang magtiwala at kamuhian siya ng mundo. Pero nawala lahat ng kanyang anxiety mula nung nakilala niya ang mga Straw Hats at maging miyembro nito. At ang gamit niyang Devil Fruit na Hana-Hana no Mi ay may appearance na isang devil. Ang devil na duplicate ay hinahayaan siya na gamitin ang Grand Jacuzzi Clutch para mabali ang likuran at leeg ng kalaban. Sunod naman natin at ang pangalawa ko sa listahan ay si Roronoa Zoro. At ang kanyang maangas na atake ay tinatawag na King of Hell, 3-Sword Serpent 103 Mercy Dragon Damnation. Maraming rason kung bakit si Zoro ang isa sa pinaka-popular na karakter sa One Piece. Dahil din ito sa kanyang maangas na karakter at way na pakikipaglaban. Yung laban niya kay King ang nag-push siya kanya sa kanyang limitasyon at dahil doon, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na technique. At yun ang King of Hell 3-Sword Serpent 103 Mercy's Dragon Damnation. At ang last but not the least natin, walang iba kundi ang MC natin na si Monkey D. Luffy. At ang kanyang maangas na atake ay tinatawag na Gomu Gomu no Bajrangan, which is ang pinakamalakas na atake niya na tumalo kay Kaido na isang Emperor of the Sea. Ang Gear 5 ni Luffy ay di lang pinakamalakas at maangas sa transformation sa One Piece, kung hindi sa buong anime. Nilabas ito nung naglaban sila ni Kaido, at sa sobrang overpowered ng kanyang Devil Fruit ay kaya niyang gawin ng lahat based sa kanyang imagination. Kahit na isang Emperor ay pinaglaruan lang niya at ginawa niyang bata. Para matalo si Kaido ay ginamit niya ang Gomu Gomu no Bajrangan na isang kamao na kasing laki ng Onigashima. At sa atake niya na ito ay doon niya natalo si Kaido. At yan ang 10 pinakamaangas na atake sa One Piece. Actually, sobrang dami pa ng mga atake na goosebumps talaga. Kaya kung meron akong mga nalimutan, paki-comment naman yan sa ibaba. Shoutout nga pala kay Johnny Aristo ng Lubo, Pampanga, Yolanda Alvarez ng Dagupan City, Zachary Rivera ng Baguio City, Alicia Fernandez ng Lawag City, Benjamin Aquino ng Caloocan City. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo lang yung buong pangalan nyo at kung saang lugar kayo. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng anime content, like, share, subscribe at wag na wag nyong kalimutan i-hit yung bell button para maging updated kayo sa mga susunod na anime contents na ilalabas ko. So paano guys? Hanggang sa muli, peace out! お前を信じてる